Parang sinabi sa'yo ng tatay mo, okay, mag-aaral ka, pagkatapos mo mag-aaral, magtrabaho ka, tapos mo magtrabaho, kikita ka ng pera. Pag kumita ka ng pera, meron kang pabili ng pagkain. Pagka bumili ka ng pagkain, ano na susunod? Parang paulit-ulit lang yung cycle na yun. Pinawawala na siya sa pinakapuso. Parang nakakapagod na. Kwento ko sa iyo itong ham story, okay? So, isang araw, merong celebration, it's a holiday, okay? And etong si Lola, syempre magluluto siya ng ham, okay? Ewan ko kung yung tatak ng ham is holiday ham. But it's holiday, so yung ham na yon, okay, ang ginawa niya, pinutol niya yung likuran, okay, then nilagay niya sa tray, then nilagay niya sa oven, maluto. Ngayon nakita nung apo niya kung yung ginawa ng Lola. So, sabi ng apo ni Lola, sabi niya, Lola, bakit mo po pinutol yung yung likuran o yung puweta ng ham? Sabi ng Lola, kasi gano'n naman talaga siya dapat gawin. Nagtanong ulit yung bata, ano pong sense nun? Bakit kailangan? Madumi po ba yung likuran nung ham? Hindi hindi siya madumi. Talagang ginagawa na namin siya ever since. Pinuputol yan ng lola ko o ng nanay ko pa. Nung nanay ko pa, pinuputol na yan talaga niya kapag magluluto siya ng ham. Okay, so ngayon, tanungin ko si nanay. Hindi ko nga natanong si nanay kung bakit niya ginagawa. So, si Lola, tinawagan yung great grandmother niya. So, sabi niya, Nay, bakit nyo nga pala pinuputol yung likuran ng ham? Okay, so sabi nung nanay, actually kasi ang liit nung tray, kaya pinuputol ko yung likuran ng ham. Nakakatawa, di ba yung Lola? Ginagawa niyo isang bagay ng walang malalim na dahilan. Kundi dahil lang ito ay yung mga nakasanayan nila, hindi naman pala kailangan. Hindi naman pala ito nakaka-apekto sa luto, kundi maliit lang talaga yung tray nun. Ganito din kasi yung buhay natin somehow. Yung kwentong to, okay, hindi lang siya tungkol sa pagluluto ng ham. Actually, it's about how many of our lives na kung paano natin pinamumuhay yung buhay natin. Somehow, something like that. Okay, may mga bagay tayong sinusunod na tradisyon, sanayan na natin, pero hindi natin alam at di natin naintindihan kung bakit natin siya ginagawa ng paulit-ulit. Sa trabaho, sa pamilya, sa faith, okay, minsan sumusunod lang tayo sa script ng kung ano man yung sinabi sa atin. Okay, ng mga nauna sa atin. Nang hindi man lang tayo nagtatanong o kinu-question yung mga bagay-bagay kung tama pa ba to. Kumbaga, parang naka-autopilot na tayo. Blindly following yung nakasanayan na sa buhay na, alam mo yun, na nakita mong ipinamumuhay din ng ibang tao or ng ating mga nauna sa atin, pamilya sa atin, nanay, tatay, lolo, lola, kuya, ate, okay? So, di ba minsan parang ganun din tayo sa ating mga paniniwala? So, let me challenge you, okay? It is maybe the time for you to challenge that tradition, okay? At magkaroon tayo ng freedom na mas makilala pa natin, okay? Na meron actually mas magandang plano or mas magandang plano sa'yo si Lord. Kung hindi kasi tayo mag-iisip o magtatanong, pwede tayong maging alipin ng mga bagay na walang kabuluhan. Parang yung mga Pharisees sa panahon ni Jesus. Sinaway ni Jesus yung mga Pharisees, okay? Sa Matthew 15:6, sabi doon, you nullify the word of God for the sake of your tradition. So, sa sobrang kapit nila sa tradisyon ng mga Pharisees, okay, nawawala na actually yung essence ng kanilang pagsunod totally sa Lord. So, ganun din tayo minsan Pwedeng sumusunod tayo sa mga kung ano-ano yung nakagawian kasi natin. Pero nawawala na rin tayo ng tunay na layunin. Parang sinabi sa'yo ng tatay mo, okay, mag-aaral ka, pagkatapos mo mag-aaral, magtrabaho ka, tapos mo magtrabaho, kikita ka ng pera. Pag kumita ka ng pera, meron kang pabili ng pagkain. Pagka bumili ka ng pagkain, ano na susunod? Parang paulit-ulit lang yung cycle na yun. Pinawawala na siya sa pinakapuso. Parang nakakapagod na. So, kahit dapat tayo minsan matuto tayong magtanong, bakit ko nga ba ginagawa itong mga bagay-bagay na to? Okay, natry mo na bang itanong yan sa sarili mo? Ang tanong na yan, hindi para maging pasaway, kundi para siguraduhin lahat ng mga ginagawa natin ay may mga tamang dahilan na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ng tao o tradisyon lamang. Tulad nga ng sinabi sa Colossians 2:8, sabi doon, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depend on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than of Christ. Huwag tayong magpadala sa kultura na nakasanayan natin, kundi kay Kristo na siya ang mismong katotohanan at siya rin mismo ang salita.
kailangan nating matuto na, alam mo yun, kumilos lang laging may purpose or merong intention. Hindi yung basta, sige lang, trabaho lang tayo, sige, kilos lang tayo, para maging alay ng buhay natin ng mas merong may kabuluhan. Okay? Ang hamon ng kwento kanina, okay? Ito yung dapat nating itanong din sa sarili natin. Ginagawa ko ba yung mga bagay-bagay na nakasanayan ko lang? O dahil ito ay will ng Lord? Yung buhay natin, hindi dapat parang pelikula na kung saan, alam mo yun, tayo ang bida. Siyempre, alam mo yun, gusto natin minsan bida-bida tayo, pero hindi natin kontrolado ang mga script ng buhay. Mapapansin mo, kahit anong pilit mo na ito ang gusto mo mangyari, more or less, okay, hindi yun yung talaga ang nangyayari. Si Lord ang bida ng buhay natin, hindi tayo. At bilang follower ni Christ or hindi man, hindi natin sinusunod ang, alam mo yun, yung lumang tradisyon, kundi ang daan or way of the Lord. Way ng Lord na gusto niyang pamunuan o pangunahan ng buhay natin. Sabi nga sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang ating pagsunod sa Lord ay hindi ayon sa dati nating gawin, kundi ayon sa bagong buhay natin kay Kristo. Hindi lang tayo sumusunod sa, alam mo yun, kasanayan natin, kundi sa katotohanan ng Kanya salita. At ang tunay na kalayaan, okay, let me tell you this, ay na kay Kristo lamang. Ang tunay na kalayaan matatagpuan sa pagsunod kay Kristo. Hindi sa pagsunod sa mga kaugalian na o tradisyon na walang laman, walang substance. Kasi hindi mo nga alam kung saan to patungo yung makamundong mga bagay na paulit-ulit natin ginagawa. Kung hindi tayo magtatanong, mapapako tayo sa buhay na walang layunin, purposeless, para tayong zombie, babangon, gigising, nang alam mo yun, walang kabuluhan, empty. Kaya nararamdaman mo yung emptiness, talagang nararamdaman mo na parang burnout ka na, hindi na naaayon sa kung ano man yung plano sa'yo ng Lord. Pero kung tayo, papakumbaba tayo, we humble ourselves, at hanapin natin yung will ng Lord, doon natin mararating sa tunay na peace at joy na nagmumula sa pagsunod sa Kanya. Minsan kailangan nating evaluate yung mga ginagawa natin. Hindi lahat ng nakasanayan natin tama, at hindi naman lahat ng bago ay masama. Pero sa lahat ng pagkakataon, tanungin natin, ito ba ay will ng Lord sa buhay ko? Tandaan natin, it's not about tradition. It's about transformation. Kaya huwag lang tayong basta sumunod sa mga kagawian. Sumunod tayo kay Kristo at hanapin natin ang Kanyang kalooban sa bawat desisyon natin. Ganun kasimple. Huwag tayong masiyahan na sa pagsunod lang sa mga bagay na nakasanayan natin. Tanungin natin ang ating mga sarili, Lord, ito ba yung talagang gusto mong gawin ko? God bless.